Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi lang pala tagahatid ng suka itong si Philip Salvador, tila may tuyo na rin pala ito sa utak, dahil sa kakatanggol sa mga Duterte, na kahit obvious naman ang mga ginawang mga kabulastugan nito. Panayhimod pa rin ang mukha itong si Epe sa mga paa ng mga Duterte. Anyway, ano po ba itong mga sinasabi ko mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, nagkaroon po ng Grand Rally Kickoff itong mga kandidato ng PDP laban, at dito po mga kabunyog, nagbigay itong si Philip Salvador ng kanyang pahayag hinggil sa kanyang plataporma, at dito nga po mga kabunyog, sinabi niya na wala daw bastos at magnanakaw na mga Duterte. Grabe mga kabunyog, habang pinapanood ko po ito, nangingilabot po ako mga kabunyog sa kanyang mga sinasabi at the same time nasusuka na rin. Anyway, panoorin na po natin itong mga sinabi nitong si Epe. Ayan po ang slate namin. Kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa. Bakit ganun? Bakit ganun silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magseservisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PDP naman slate. Bastos ba ka mo? Bakit Epi? Sino kaya ang tunay na bastos? Ito, panoorin mo ito at sabihin mo sa amin kung sino talagang tunay na bastos. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupid o talaga yung ganun. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala. Oh, ikaw, maniwala ka? Kaya nga sabi ko siya, maniwala niyang. No. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the sin? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Tsak-tsak walang yun ang nanay pati tatay mo, wala ka magkasali. Tapos ngayon may original sin ka. Tanginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. Yan Epi, narinig mo na ang kanyang sinabi noong presidente pa siya. Di ba grabe ang kabastosan nitong si Digong, malala at kasuklam-suklam, pati Diyos, binastos niya, yan tuloy kinakarma na siya. Bastosin mo ba naman ang Diyos? Sigurado may kalalagyan ka sa impyerno. Anyway, ipatuloy po natin itong mga sinabi pa niya. Mahirap po itong pinasok ko. Alam niyo po, nagawa ko na po lahat sa buhay ko Bilang artista, nagawa ko na po lahat yung gaganda pang bagay. Nanalo ko 27 beses Best Actor. Naging box office king ako. Naging superstar ako. Akala ko po, ayos na lahat. Yung pala may kulang pa. Naisara ko nga po yung libro ko Aklat ng Buhay Ko Bilang Artista.
Nung makita ko pong may kakulangan, dahil nakita ko po ang ginagawa ng aking kaibigan, si Senator Bongo. Buong Pilipinas po, inikot na namin. Mag-aanim na taon na ho kaming umiikot. Sa kaduluduluhan po ng Pilipinas, dulot-dulo. Narating ko na po dahil sinasamahan ko po si Senator Bongo kung paano ang pagsaserbisyo sa mga Pilipino. Yung totoong pagsaserbisyo. Tulong sa mahihirap. Ginagawa namin yan nila Vivian Velez. Ginawa namin yan. Pero ang realidad ay ito. Itong nangyayaring kahirapan talaga sa mga mahihirap. I have seen the poorest of the poor all over the Philippines. Balik-balik po kami ni Senator Bongo. Walang tigil. Bawal ang mapagod. Kalalabas ko nga lang ng ospital kasi sumobra ng pagod ng katawan ko. Pero pinilit ko pong dumating ngayong gabing ito, ngayong araw na ito dito, dahil I will not miss this. Like what I said, nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. This is my last hurrah. And I want to give it all. Ang magagiting ko pong mga kasama, abogado, meron mga kandidatong, mga kasama natin sa PDP, mga doktor. Ako hindi. Meron mga engineer. Ako po hindi. Ako po isang artista. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira si Bay! Tinitira si Mayor Baste! Tinitira si Congressman Pulong! Bakit? Ano ang apelyido nila? Duterte. Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Buntot. Takot silang lahat. Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi na lahat ng ating mga abogado. Ipai-impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay, ito naman at sa akin. Walang Duterte yung magnanakaw. Grabe ito. Ito na yung pinakasinungaling na salita na narinig ko sa tahanan ng buhay ko. Sabihin mo ba naman na walang magnanakaw na Duterte? Ano yung ginawa ni Sara Duterte sa confidential funds? Di ba pagnanakaw iyon? Ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit meron siyang peking perma. Para makakuha ng pera sa kaban ng bayan? Yung peking perma ni Mary Grace Piatos. Na kumubra ng pera sa kaban ng bayan pero nalaman na hindi pala ito totoo at ito ay gawa-gawa lang. So sino pa ang kukuha nitong pera na hindi alam ng ating bayan? Sino pa kundi itong si Sara Duterte? Anyway, magpatuloy po tayo. Kung haharap silang lahat sa salamin,
Alam nila sasabog yon, kaya ayaw nilang lahat humarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Salamat. Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Pati nga ang West Philippine Sea sinisisi pag PRRD. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Ito yung sagot sa tanong mo, Epi. Ito, panoorin mo itong video kung bakit naming sinisisi kay Digong. Kung bakit tayo ngayon ay hinaharas ng mga taga-China doon sa West Philippine Sea. Nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano, pagka ginusto nilang ganyan, tayo, nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Walang nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, ang ina, papel lang yan. Itatapon ko yan sa waste basket. Yan, Epi, narinig mo ang kanyang sinabi. May chance na sana tayong maangkin ang teritoryong yon sa mga taga-China, pero ano ang ginawa ni Digong? Di ba binaliwala niya ang kasulatan na dapat sa atin iyon? Dahil sa ginawa niyang ito, nagkaroon tuloy ng lakas ng loob ang mga taga-China na angkinin itong ating teritoryo. At ngayon, nahihirapan na tayong bawiin ito. So hindi mo kami masisisi kung bakit namin siya ang sinisisi namin dito. Bakit? Kayo pong lahat, alam niyo kung anong mga tunay na nangyayari ngayon dito sa atin. Sabi nila, bakit tatakbong Senador yang Philip Salvador na yan? Ano bang alam niyan? Babaero lang yan. Sabi nila. Sabi ko, noon yun. Iwan ko sa'yo, tumigil ka na dyan sa kakasalita mo. Alam mo kung bakit ayaw naming na pumasok ka pa sa Senado. Dahil dagdag ka lang sa pabigat doon sa Senado. Nandoon na nga itong si Padilla, dadagdag ka pa. Ano kami hilo? Anyway, puro lang naman pagtatanggol sa mga Duterte ang inyong gagawin doon, kaya wag na lang. Ilalaan na lang naming ang boto naming doon sa mga kandidatong talagang magtratrabaho para sa bayan at hindi para sa mga Duterte. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog